Kay Susan tayo. Basta tumuntong ang Berman sa bahay, isa-isa nang inilalabas at isinasabit ang mga parol at Christmas lights. Pero paano kung masyado tayo nag-iabala sa buhay at kinakapos na ng oras at budget? Makakasama natin ngayon ang decorator na si Jonathan Rondilla para turuan tayong gumawa ng last-minute Christmas decorations. Yan. Welcome sa Dapat Alam Mo, Jonathan. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Ayan. Maraming salamat Ayan, po. kapag kapos na tayo sa oras, ano ba yung simpleng paraan para maiba naman yung look ng ating mga Christmas decor na naitabi natin noon, di ba? Opo. Bali, ayun po, meron po tayong iba't ibang mga ornaments na naitabi natin po mula dun sa mga nakaraan nating mga Christmas decoration. Isa po sa isasuggest ko sa inyo na para maingatan po natin yung ating mga ornaments, especially sa mga ribbon, wag po tayong gagamit ng kahit anong pangdikit. Para po mas magalimit natin po ito sa mga susunod po nating pagde-decorate. At mas mabibigyan pa po natin ito ng ibang style or ibang design pag inattach po natin ito sa Christmas tree at sa mga garland. So, wag lalagyan ng ano yan, ng Glue pandikit. gun, opo, kasi nadadamage po ang mga item natin kapag dinikatan po. Oh, Jonathan, ano naman yung mga basic o must-have Christmas decor na dapat mayroon palagi na madaling ma-recycle? Ayun po. Bali, sa Christmas tree po kasi natin, ano po, gumagamit din po tayo ng mga ribbons, mga balls. Yan po yung mga iba't ibang element na kailangan po natin sa pagde-decorate. Yung mga balls po, kailangan po natin yan. And syempre, yung mga bola po yan, isa po yan sa nagbibigay ganda po sa ating Christmas decoration. Katulad po ng ginagawa natin, ang ribbon po is talagang iba po ang hatak sa ating Christmas decoration. Galing. Sa mga Christmas tree, sa mga garland, katulad po niyan. And then, magbibigay buhay pa rin po dyan yung mga fern leaves. Meron din po tayong mga fillers or mga iba't ibang klase, iba't ibang kulay ng poinsettia. Pag inattach na po natin ito sa ating Christmas tree at sa ating mga garland, nabubuhay at damang-damang po natin ang Christmas. Sige, ay, ang galing. Ito lang, ribbon pa lang, ganda na. Para naman sa mga walang oras na magtayo ng Christmas tree, paano natin maipaparamdam na Pasko na kahit iilan lang yung dekorasyon? Oh, yung po balik kapag wala po tayong mga oras, pwede po tayong bumili lang po ng mabilisan, mga clear base. Lalagyan po natin ito ng mga balls para Ito. lalagyan po natin yan. Kapag mas malaki po, cylinder po na mas malaki po yung gagamitin natin. Kung yan po ay fishball, mas maganda rin po. Tapos lalagyan na lang po natin yan ng ilaw. Ito po yung ginagamit ko madalas sa aking pagde-decorate. So pag nilagyan po natin yan ng ilaw sa ating clear base, mas lalabas po yung ganda at mararamdam na po natin ang Christmas sa ating bahay. Oh, so mas maganda kung mas malaki dito, no? Hindi yung baso yung hihiramin natin. Cylinder po, the best po talaga Kung gagastos tayo para sa mga Christmas decor, magkano ba ang ideal budget? At tuwing kailan ba dapat bumibili para higit na makamura? Ayun po. Actually, sa mga na-experience ko po ngayon, bali po sa pagbili po natin ng mga ornaments, wala naman pong specific na date or buwan para bumili po or mamili po ng mga ornaments kasi hindi naman po nagbabago yung ating mga pricing dyan. Pero ang maganda po kapag mas maaga po tayong namili, mas nakukuha na po natin yung maganda at talagang kalidad na ornaments. Ay nako, maraming salamat Jonathan sa pagtuturo sa amin ng Christmas decoration na hindi mo kan tinipid at last minute. Kaya naman pong mapausaping kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kaya naman Jonathan, kay Susan tayo! Susan